Again, good morning and welcome to All Generation Sanctuary. Welcome din po sa mga kasama natin online. Nawa ang Diyos ay magpahayag sa inyo sa umaga pong ito. As we worship Him, as we praise Him, at ating mga puso ay ating ihanda sa umaga pong ito para tanggapin ang kanyang kapahayagan. Pero bago po dyan mga kapatid, I just want to reinforce ano po yung ating announcement last Sunday. Kasi may mga inquiries kaming natatanggap regarding doon po sa Everybody's Birthday. Ito po ay pinaliwanag ko na annual event po ito dito sa church. At ito po ay exclusive for members. Ganun pa man, kung gusto nyo po, if you are not a member and then you want to participate or join this, makipag-ugnayan lang po kayo sa isa sa aming mga staff na nandito ngayon, or leave us a message yan sa Facebook page or doon po sa number na nagte-text po sa inyo ng devotions everyday. We'll be very glad to help you. Paano po siya gawin? Ito po ay hanggang next Sunday. Numpisahan natin nung Sunday until today, and then ang last na opportunity natin dito ay sa next Sunday, kung saan po ay atin pong ibibigay yung extra na kaloob para sa Panginoon, at lahat po na maiipon dito, as you know, dito sa tradition natin sa church ay atin pong binibigay dun sa ating mga needy church members para po sa kanilang pang Noche Buena or panghanda sa Pasko. I hope na mapag-participate po ang bawat isa sa atin ayon po sa ating kakayahan at ayon po sa ating sa dinidikta sa atin ng Holy Spirit. Marami pong mga detalye niyan na makikita nyo po, at I think it's already posted sa atin pong FB page at saka sa ating Instagram. Pakitingnan nyo na lamang po. This morning, we will be continuing yung atin pong pag-aaral sa tinatawag nating Advent. No? Just before Christmas, tawag dyan ay Advent. Ibig sabihin yung announcement. No? Bago pa actual na nangyari, ay mayroong announcement that the Messiah, the Savior, tagapagligtas, ay darating. Yan po yung ating tutuloy sa umaga pong ito. Ang title ng ating pong mensahe ay The Seclusion of Elizabeth. Yan. Seclusion means yung kanyang pag-iisa o paghiwalay sa karamihan. Okay? Ang ibang translation ay solitude. Yan. Yung hindi ka muna nakikipag-usap, hindi ka muna nakikipag-ugnayan sa ibang tao just to be with God. No, inihiwalay mo yung sarili mula sa karamihan. We'll be reading Luke chapter 1, 24 hanggang 25. Only 2 verses. This morning, sabayan niyo po ako. Kayo po yung may mga Tagalog Bible, mas maganda. Because I'll be reading from English translation. Soon afterward, his wife, Elizabeth, became pregnant and went into seclusion for 5 months. How kind the Lord is, she exclaimed. He has taken away my disgrace of having no children. The Word of God. Saglit po tayong manahimik sa isang taimtim ng panalangin. Lord, sa umaga pong ito, turo niyo sa amin mga bagay na dapat naming matutunan, Panginoon, lalo po ngayong panahon ito. Turo niyo sa amin ang buhay ni Elizabeth, kanyang attitude, kanyang action. And she received such good news, such great blessing and favor from you. Speak to us, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi ko po kanina ay nasa Advent season po tayo, at ito po yung season na kung saan tinitingnan natin sa Bible, yung announcement of the coming of Jesus, the Messiah. Yan, sabi ko, bago actual na pinanganak si Jesus, ng katawan tao, meron pong announcement, kapahayagan, yung angel, that the Messiah will come as prophesied 800 years ago, or kahit noon pa, beyond 800 years pa, na the Messiah will come. Ito po yung event bago yung actual Christmas.
bago nagkatawang tao si Jesus, na atin pong sineselebrate, no, atin pong pinagdiriwang yung kanyang pagiging katulad natin na tao. Alam nyo, maraming mga mysterious na mga doktrina, paniniwala, or theological na assertion yung Christianity. And itong mga bagay nito ay nag-set apart sa Christianity as a unique religion or a group of people na talagang medyo kakaiba yung ating mga pinaniniwalaan patungkol sa Diyos. For example, no, yung pagiging unique ng Christianity, kanyang mga followers, ay meron tayong God-given ability, to navigate with confidence through life's ambiguities and paradoxes. Ano ba ibig sabihin nito? Medyo malalim tong mga words na to. Ibig lamang pong sabihin yan is, yung ambiguities, yung mga bagay na hindi tayo ganun kasigurado, o yung mga bagay na nagkakasalungat, yung logic, yung reasoning, parang hindi natin kayang, paano ba magkatawang tao ang Diyos? Sige nga, isipin nyo ngayon. Paano maging posible yon? So yung mga bagay na yan, kaya nating i-embrace. Kaya nating yakapin. No? Yung mga ambiguities ng buhay. Yung mga hindi natin ganun hindi natin na-explain ng gusto. Pero pinaniniwalaan natin at tinatanggap natin by faith. Ano pa po? We can celebrate in silence. Ang mga tao problemado kasi Christmas, and then may mga restrictions para sa kanila pagka hindi tayo nakapag-celebrate ng maingay. Parang hindi totoong Christmas. But for Christians, we can celebrate in silence. After all, naniniwala tayo na ang totoong celebration ay nasa loob ng ating mga puso. We can be strong in times of weakness. Tama po ba? Malakas tayo sa biyaya ng Diyos sa panahon ng kahinaan. We can be filled with joy. Punong-puno tayo ng joy. Kaligayahan. While facing life's difficulties and triumphs. Yan yung uniqueness ng Christianity. Yan yung uniqueness ng mga Kristiyano. Mayroong kaligayahan, mayroong kasiyahan, mayroong pagdiriwang sa puso, sa kabila ng mga pagdurusa at paghihirap. Pagdating kay Elizabeth, mga kapatid, winning in life is shown, pinakita niya, hindi sa pamamagitan ng magarbo, mabonggang celebration, kundi sa pamamagitan ng seclusion. Paghiwalay ng kanyang sarili. And being present to God. Hindi siya nakita ng mga tao for 5 months. But Elizabeth was present to God, who is faithful and miraculous. Tanong is, nakakaranas ka ba? Yung mga tinatawag nating sudden outburst. Yung bigla-biglang outburst ng joy sa iyong puso because of God's grace and favor, ay pinagtagumpay ka ng Diyos sa gitna ng tinatawag na COVID captivity. Sa gitna ng COVID, meron bang mga sudden outburst ng joy sa iyong puso? Kasi pinagpalak at pinagtagumpay ng Diyos. Tanong is, how did you respond sa bagay na yan? Ano yung tugon mo sa mga pagpapalang binigay ng Diyos sa iyo kabila ng nandito tayo sa ganitong sitwasyon? Tanong is, yung seclusion ba, paghiwalay na yung sarili, panandalian, sa karamihan, is it a right action? Ito ba yung tugma, tama, at appropriate na action na dapat gawin ng isang Kristiyano pagka siya ay nakaranas ng ganyang pagpapala ng Diyos? Sapagkat yan po yung ginawa ni Elizabeth. Nung siya po ay nagdalang tao, yan,
gayong siya ay matanda na. Bilang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako that John the Baptist will be born. So anong big deal kay Elizabeth? Bakit natin siya kailangang pag-usapan? Ano bang meron sa kanyang storya? Ganito po yan. In the Bible, mga kapatid, being barren is a cultural taboo. Yung bang, alam mo yung mga babaeng baog, nung kanilang panahon sa Bible, talagang kawawa ka. Tawag dyan, cultural taboo. Ibig sabihin parang hindi ka tanggap sa lipunan. Para ka mayroong sumpa. Palalimin pa natin. Dagdagan pa natin yung sugat. Being barren as a wife of a priest is a double curse. Baog ka na nga, asawa ka pa ng pari o pastor, parang doble-doble na yung dagok sa'yo. Ito pa. Being barren and being of age is tantamount to saying hope has died. Lalim, no? Para bang, wala nang pag-asa to Baog, matanda na, baog, asawa pa ng pastor, nakakahiya lalo. Para bang, pastor, walang favor ang Panginoon sa kanya. Kasi yung asawa niya baog, parang pakababa na ng self-esteem nito. Ito pang malungkot, matanda pa. Sinasabi natin, wala nang pag-asa to. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, sa kanyang kaluwalhatian, of course, coupled with grace and mercy, hindi po inayaan ng Diyos, hindi pinahintulutan ng Diyos na mamatay si Elizabeth na hindi niya nararanasan yung katuparan ng pangako ng Diyos na siya magdadalang tao. Hope, mga kapatid, yung pag-asa. Like COVID, is contagious. Nakakahawa. Yung pag-asa ay nakakahawa. When hope is sparked in one's heart, kung dumating yan sa puso ng isang tao, it is passed on to another. Hindi lang virus ang nakakahawa, pati yung pag-asa. In the case of Zechariah, yung usapan natin siya nung Sunday, and Elizabeth, dumating yung hope sa isang pambihira at kamanghamanghang paraan. Hope came to Zechariah while he was silenced by God. Di ba? Usapan natin. The silence of Zechariah, and then hope was born. Pinatahimik siya ng Diyos, nag-iingay naman sa kanyang puso ang pag-asa. When God subtracted busyness, in his life, sa buhay ni Zechariah, ito pa ay nagresulta sa greater intimacy with his wife. Para bang, masyado kasing busy, wala kang time sa asawa mo, Zechariah. Hindi lang kita patatahimikin, babawasan ko yung mga activities kasi wala na siyang silbi. Quote unquote, no? Wala na siyang silbi. Bilang pari, bilang pastor, hindi na siya makapagsalita. Ano pang gagawin niya? God subtracted many things in his life and it resulted to a greater intimacy with his wife. And she miraculously conceived. Sa Tagalog, siya po ay naglihi. Matanda na. If hope came to Zechariah in silence, Elizabeth nurtured hope in seclusion. Nung dumating yung pag-asa sa buhay ni Zechariah, dumating yung pag-asa sa buhay ni Elizabeth. Si Zechariah, nanahimik siya. Elizabeth secluded herself from others. Ibig sabihin, sabi ko nga, inihiwalay niya ang kanyang sarili mula sa ibang mga tao. So, hindi sinabi ng Bible kung bakit ito ginawa ni Elizabeth. There was no explanation. Isa lang sigurado dito, ginawa niya ito ng voluntaryo. Walang namilit sa kanya. Now, going into seclusion, mga kapatid, sa tingin ko, sa tingin nyo rin siguro, para bang odd response. Parang kakaiba na pagtugon. Kung ikaw ay binigyan ng good news ng Panginoon, di ba dapat nag-iingay tayo pag may good news? Again,
Wala pong explanation bakit ito ginawa ni Elizabeth. Bakit hindi siya nag-post sa Facebook niya, "Oy, buntis ako at age 84. Palagay ko, mayroong malalim na dahilan si Elizabeth bakit siya humiwalay sa karamihan nung lalaman niya na siya ay buntis. Baog, walang pag-asang magkaroon ng anak, at matanda na, ay binigyan ng miracle ng Diyos. So, sabi ko nga, walang explanation bakit niya ito ginawa. Bakit ginawa ni Elizabeth na nung narinig niya yung good news ay iniwalay niya ang sarili niya sa halip na mag-ikot sa mga kapitbahay at pamalita yung good news. Ito po yung aking interpretation sa kanyang action na he secluded herself from others. First, seclusion allowed Elizabeth to savor the favor. Savor the favor of this mysterious yet familiar story. Yan, explain ko yan. Okay, maglala. Nung hiniwalay ni Elizabeth yung kanyang sarili, nung dumating yung good news sa kanya, binigay niya yung kanyang sarili ng pagkakataong lasapin yung favor ng Diyos. Sapagkat ito ay misteryoso na pangyayari, pero familiar ito. Parang, yun na naman, no? Ambiguous ito, tsaka paradoxical. Mysterious pero familiar. Ano ibig sabihin? Basahin muna natin yung verse. Elizabeth became pregnant and went into seclusion for 5 months. Now, unahin natin yung savor the favor. Bakit niya ginawa? Upang lasapin on her own yung favor, yung pabor ng Diyos, yung blessing ng Panginoon. Habang hindi pa malaki yung kanyang tiyan, habang hindi pa halata yung kanyang tiyan, she enjoyed the favor from God. Specific ang Bible. How many months? 5 months. A time to let the emotion cool down and let spiritual depth commence. Ano yun bang? Amazing. Paano ito nangyari sa akin, Panginoon? No? Yung kanyang emosyon ay nag-umataw, siyempre, pero nung siya ay nag-iisa, sabi ko nga, she was present sa Panginoon. Hinayaan niyang bumaba yung emosyon, yung excitement, at yung lalim naman, spiritually, ay mag-umpisa sa kanyang buhay. 5 months of seclusion, let the powerful voices of the crowd, haka-haka ng mga tao, at yung dominant noise ng kanyang puso, ay mawala at mamatay upang isang boses lamang kanya marinig. Ang sa Diyos. Did God make you experience an unexpected blessing nowadays? Meron bang katulad nito na hindi mo na inaasahan? Pero dumating sa iyo at hinayaan ng Panginoon na lasapin ang iyong puso. If we will just be honest sa Panginoon and with ourselves, kung tayo magiging totoo lamang sa ating mga sinasabi, counting God's blessings and favor, mga kapatid, sa loob ng maraming taon na binigay niya sa atin will require more than 5 months of seclusion. Tama ba? Hindi lang siguro 5 months. Kasi, aminin natin sa ating mga sarili, napakaraming blessings and favor na binigay ng Diyos sa atin. Hindi natin kayang banggitin lahat. 5 months is nothing. No? So, if there is a sudden victory from God, make sure that you celebrate victory first with the unseen giver.
Pag may mga natatanggap tayo, mga surprises from the Lord, mga blessings na pinanalangin mo noon, tapos inabandon mo na yung prayer, and then, sa takdang panahon ng Diyos, binigay niya, hindi mo na naalala na, prayer ko pala ito, at pinagtagumpay ka ng Diyos, siguraduhin mo na ang celebration, kasama muna ang Diyos. Siya muna. You celebrate God's, the blessings, lives, victories, and triumphs with the unseen giver. Bakit? Celebrations with friends and relatives and the crowd can wait. Makapag-antay yung mga yon. It is the holy moment to ask questions. To discuss future worries. Anong sasabihin ni Elizabeth sa mga tao? Paano niya i-explain yun? No? Maybe, nag-worry din siya, paano ako manganak na matanda na ako? And ask for daily guidance from God. Why? Para yung ating mga puso ay hindi maging mayabang at kukunin natin lahat ng credits sa halip na sa Diyos sa atin. Kaya ako binibless ni Lord because I deserve it. Tapos. Diba? So yung seclusion kay Elizabeth, ito yung meaning nun. Gusto niyang i-celebrate yung bagay na yon kasama mismo ang Diyos. Muna. Kasi sabi ko nga, celebrations with the crowd can wait. To savor the favor in seclusion will allow you to sit quietly and humbly at the feet of Jesus. Doon sa paanan ng ating Panginoon, like Mary, you will find comfort sa katotohanan that while the favor is big, makalaki ng pabor ng Diyos sa'yo, you don't have to succumb to the pressure to explain and offer justifications why it happened to you. Alam mo, problema natin mga tao, no? Pagka binigyan ka ng blessing ng Panginoon, kailangan mo siyang i-explain bakit. Kailangan mong provide ng justification, otherwise, pag hinalaan kang drug lord. Sa paanan ng Diyos, hindi mo kailangang i-justify bakit. Kasi hindi mo ma-explain. Talagang favor ng Panginoon yan. Sa paanan ng Panginoon, you will not be compelled, walang mamimilit sa'yo to outline. Maglista ka ng mga convincing proofs. Ito yung mga katunayan na kaya ako binless ni Lord. Walang ganon. Or rational arguments. Why the favor was given to you and not to your neighbor. You don't have to do that. Instead, you simply allow your heart to be overwhelmed with gratitude and joy. Savor the favor from God. Yan ang ibig sabihin niya. Yan ang ginawa ni Elizabeth. Pinagdiriwang niya ang pabor na kanyang tinanggap kasama ang Diyos. Sabi ko nga, wala na explanation dito. Wala na justification. Wala na paghahanap o pagbibigay ng pruweba. Bakit? Just enjoy and be overwhelmed with gratitude and joy. Ano ba ang pressure na sinasabi ko kanina na maybe kasama dito sa period na to na Elizabeth discussed with God yung kanyang future worries about this child. Ano ba? Kasi alam niya ano magiging buhay ni John the Baptist. At anong klase ng kamatayan ang aabutin ni John the Baptist. Interesado kayong malaman, gusto niyong gayahin si John the Baptist, napugutan lang naman siya ng ulo for being righteous. Now, if you are Elizabeth, bibigyan mo nga ako, Lord, ng anak.
pupugutan naman ng ulo. Di ba? Yun yung sinasabi kong pressure kay Elizabeth, maring future worries, habang pinagbubuntis niya pa lang, she discussed it with God. Pangalawa, mysterious yet familiar. Mysterious pero familiar. Ito po yan mga kapatid. Tayo kasi mga tao ngayon, ng panahon natin ngayon, ang orientation kasi natin scientific eh. Di ba? Yung mga imposible na mangyari, mga illogical, mga hindi kayang explain ng math at saka science, biology or whatever, we dismiss it at hindi totoo. Wala yan, hindi yan totoo. Pero ang mga tao sa Bible, tinanggap nila na nagko-coexist yung mysterious at saka yung familiar. Why? It is not the first time na nangyari na isang matanda nagbuntis sa Bible. Sa familiar story siya. Pero tinitimbang nila, hindi rin na ito ganun ka-ordinaryo. Pero nangyayari siya. Yun po ibig sabihin. Sarah, for example, nagkaanak, siya matanda na, asawa ni Abraham. Si Hannah, dun sa 1 Samuel, yung wife ni Elkanah, ay nanganak kay Samuel, kahit siya ay confirmed na barren or baog. Sino pa? Rachel, the wife of Jacob, was initially declared as barren, pero nagkaanak later on. So hindi na sila namamangha sa ganitong pangyayari, yung mga tao sa Bible lang tinutukoy, pero kung dumating sa kanila, tinatanggap nila ito ng walang pag-aalinlangan. Mysterious yet familiar. Para sa kanila, ang talinghaga ng Diyos ay nahahayag sa mga bagay na ordinaryo. So, nung dumating kay Elizabeth, itong bagay na to, narinig niya to sa kwento, alam niyang totoong nangyari noon, pero nung dumating mismo sa kanya, when it was her turn to personally experience God's work that is both mysterious and familiar, Elizabeth went into seclusion. Why? Ito po yan. To avert, upang maiwasan, yung ating pong tendency to be overwhelmed with marvel, talagang manghang-mangha tayo and then squander the entire gift by accepting it only as familiar, dismissing entirely the element of mystery. Ibig sabihin po niyan, nangyari naman ito noon, so anong bago? Hindi mo na niyayakap at hindi ka na namamangha sa misteryosong pagkilos ng Diyos. Kailangan ng seclusion. Kailangan iproseso mo to sa sarili mo. Paanong blessing na to ay dumating sa akin sa ganitong edad? Paanong nangyari ito? Otherwise, sasabihin mo na lang na, nangyari naman to noon eh. Diba? Nawala na yung mystery ng Diyos. Also, mga kapatid, sa kabilang banda, to resist, upang labanan yung temptation of accepting it only as purely mystery or spiritual without practical or tangible substance to it. No? Para bang ang blessing ay puro spiritual lang at hindi material at hindi financial. Yung mga ganun ba? Masyado natin in-spiritualize yung mga maraming bagay. Kailangan balansehin. Elizabeth was careful. Nag-iingat siya upang hindi masalaula itong napakahalagang announcement at blessing ng Diyos. Mysterious. Pero alam mong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Yung buhay ni Elizabeth, kanyang action, ay napakalaking encouragement po sa atin ngayon. Kasi sabi ko nga kanina, tayo mga tao na tinuruan na i-dismiss, isang tabi, yung mga miraculous na mga bagay na nangyayari ngayon at tatanggapin lang natin yung kayang i-explain ng science, kayang i-explain ng mga academic disciplines. Yun lang yung tinatanggap natin sa ating isip na valid. Pero yung matanda na nanganak, hindi na valid yun. Pero sa Bible, tinatanggap nila yon. After all, mga kapatid, we live in God's world. Ang nating kalilimutan, na nandito tayo sa mundo na nilikha ng Diyos, na kung saan yung mga familiar, yung mga ordinaryong mga bagay, ay kayang i-absorb
ng mga miraculous na mga bagay na something that you cannot explain. Grow this truth in your heart. Dapat mamangha tayong muli sa Diyos. Pangalawang bagay dito, seclusion allowed Elizabeth to develop a heart of worship. Worship must dominate our time in seclusion. If our seclusion doesn't bring us to a deep realization about our unworthiness and awe of God's beauty beyond compare, mali ang ating seclusion na ginagawa. Mari ikaw ay nasa tinatawag na transcendental meditation or yoga or whatever. Maybe ikaw ay nagsasaya, nagse-celebrate sa iyong pagiging self-righteous and proud sa iyong puso. Or maybe yung seclusion mo ay punong-puno ng tinatawag nating overthinking and anxiety and depression. So hindi lahat ng mga humihiwalay sa karamihan ay lumalapit sa Diyos. Just because you have detached yourself from the rest of us doesn't mean a heart of worship is being cultivated in you. Mag-ingat ka. Pero pag ikaw hinawakan na ng mga miracles ng ating Panginoon at overwhelming blessings, nawa kapatid, maging katulad ka ni Elizabeth, develop a heart of adoration and worship. Maraming mga humihiwalay sa karamihan pero depressed na pala. Anxious na sa buhay. Suicidal na. Sana hindi tayo ganun. Sana yung ating paghiwalay sa ingay ng mundo, sa mga activities ng mundo, sa bilis ng mundo, ay naglalapit naman sa atin sa Diyos, katulad ni Elizabeth. Masyadong brief lang kasi yung pagtatala tungkol kay Elizabeth. Wala pong records na si Elizabeth ay nakita nagpipray at nag-worship kay God bago mangyari yung pregnancy. But when the period of seclusion finally ended, after 5 months, words of praise and worship ay narinig. Napansin ng mga tao na naggagaling sa mismong bibig ni Elizabeth galing sa kanyang puso. Verse 25, ang sabi dito, "How kind the Lord is," she exclaimed. After 5 months, na hindi siya nagpakita sa mga tao, pagkatapos ng 5 months, sabi niya, gaano kabuti ang Diyos. He has taken away my disgrace of having no children. Blessings, mga kapatid, and life's victories are simply results of the kindness of God. Huwag mo nga lilimutan yun. God lifted up Elizabeth, no? God removed the sanction. Yung kanyang pagiging baog, inalis ng Diyos. God elevated Elizabeth. Tinanggal yung disgrace na kanyang status, disgrace status. Ibig sabihin kasi, tinitingnan siya na may sumpa. Ganun sila kabrutal noon, no? Hindi ka lang magkaanak, may sumpa ka. May sumpa pa lalo dahil asawa ka ng pare, hindi ka nang magkaanak. Tapos matanda ka pa. God remove all of that. Tanong, ginawa din ba ito ng Diyos sa'yo? Ginawa ba ng Diyos na lahat ng disgrace, lahat ng kahihiyan, tinanggal ng Diyos sa'yo? Lahat ng mga bagay na iniisip mong hindi na mangyayari ay napangyari ng Diyos sa'yo. Kapatid, alam mo na kung paano tutugon sa ganitong bagay galing sa Diyos. Savor it today. Sa puso mo. Lagay mo yan sa puso mo ngayon. Kung ginawa yan ng Diyos sa'yo, nakaka-relate ka dito sa mensaheng ito, ilagay mo sa puso mo yan. Indeed, mga kapatid, how kind the Lord is. You see, worship is our response to who God is
Yung worship lagi ang tugon sa kung sino ang Diyos. Sino ba ang Diyos sa atin? He is kind. And what He does, He takes away our disgrace. Unemployed, ilang taon na, all of a sudden, merong career. Disgrace status. Reject ng society, binigyan ng grace ng ating Panginoon. Ang worship ay lagi nag-umpisa yan sa pagtugon natin kung sino ang Diyos at pag-appreciate natin sa kung ano yung kanyang mga ginagawa. Anything apart from that is illusion. Believe me. Ikaw, kapatid, yan sa Facebook, maaaring you remain in silence and seclusion because of COVID, takot ka pa rin pumunta dito. We are waiting for you to join us here physically as we express our worship and praise of God who is kind and gracious. A well-developed heart of worship will always long for a community. Lagi mong hahanapin yung community where worship from within, galing sa puso, can be expressed unhindered and unabated here in our sanctuary. So, join us whenever you are ready. Just like Elizabeth. Walang coercion, walang pilitan. So, kayo mga nandito ngayon, physically, praise the Lord, you are here. Maaaring natapos na yung inyong period of seclusion, na-develop na sa inyong mga puso, prepared na kayo to worship your brothers and sisters in the Lord. Tayo natin yung iba. Panghuli, seclusion prepared Elizabeth and her community for a genuine and grace-filled celebration. Because Elizabeth celebrated her God-given victory first with God, her neighbors, kanyang mga kapitbahay, perhaps, ito yung mga kapitbahay niya na nangangantsaw sa kanya, hostile sa kanya, and unkind because of her barrenness. Imagine mo yung pressure ni Elizabeth doon sa mga kamag-anak ni Zechariah. Diba yan? Sawa-sawa, tapos di magkaanak. Diba? Kaya ang sabi ni Elizabeth, praise the Lord, He has lifted. He has changed my disgraced status. Kasi araw-araw na lang siyang kinakantsawan. Pagkatapos ng 5 months, anong nangyari? Itong mga taong ito, kapitbahay, kamag-anak, joined Elizabeth in her rejoicing over the favor and new status she received from the Lord. Diba maganda? Yung mga dating nangangantsaw sa'yo, yung mga dating nangaaway sa'yo, mga dating kung ano sinasabi sa Facebook sa'yo, sa kapitbahay mo, ngayon, andyan, kasama mo nagsiselebrate. Wala nang record ng pangangantsaw, wala nang record ng suspicious, nakaisipan, diba? Walang record ng envy, only pure, unadulterated celebration sa nangyaring tagumpay sa buhay ni Elizabeth. Basahin po natin. When it was time for Elizabeth's baby to be born, she gave birth to a son. Sabi yan, and when her neighbors, minsan yung word na neighbor, negative na sa atin, no? Kasi minsan yung mga neighbors, nanggagaling yung chismis, paninira sa atin. Pero dito, and when her neighbors and relatives heard that the Lord had been very merciful to her, everyone rejoiced with her. God-motivated celebrations, mga kapatid, like worship, first happen in the heart, and then expressed in the community, where rejoicing is directed to God and the recipient of His grace. At kung tayo naman, kung nakikita natin ang isang kapatid na nagtatagumpay,
at pinagpapala ng Diyos. Huwag nating ipagkait ang ating presensya at pakikiisa sa Kanyang tagumpay tulad ng ating pagsama sa Kanya sa panahon ng dalamhati. Minsan ba, very quick tayong mag-offer ng advice, di ba? Punta agad tayo doon pag may problema. Pero pagpalain ni Lord yung tao na yon, nang sobra sa pagpapala na tinatanggap mo, parang ayaw mo rin pumunta sa Kanya. Diba? It's hard to celebrate with others. Huwag naman ganun. Naisip ko lang kasi, mahirap din ang makisaya sa tagumpay ng iba, lalo na kung hindi maayos ang ating mga puso. Lagi mayroong envy and jealousy. No? Hindi natin kayang makita ng pinagpapala ng Diyos yung mga taong hindi natin gusto. Minsan. Your presence here today, kapatid, is a testament that we have understood na yung buhay kay Kristo, naintindihan natin, kasama yung mga kabigatan at celebrations are meant to be brought out in the open. Dali natin sa open, where other pilgrims, yung mga kapwa natin manlalakbay sa buhay na to, are invited to enter your suffering and celebration. Tama ba? We suffer together. Nagdurusa tayo ng sama-sama, pero magtatagumpay tayo ng sama-sama. Sabi ni Paul, be happy with those who are happy. Are you? Uy, na-promote si sip-sip yan. Ba? Kabili ng bagong bahay si, drug lord. Sabi ni Paul, be happy with those who are happy, and weep with those who weep. Makisaya daw tayo doon sa mga masaya, ang pinagpapala ng Diyos. At umiyak din tayo doon sa mga umiiyak. Yan yung totoong Kristiyano. Romans 12:15. Yan po yung kalooban ng Diyos sa atin. So ito yung aking challenge bago tayo umuwi. I would later invite you to spend an extra 5 minutes of your time. Walang pilitan ito in silent reflection. Of course, yung mga online viewers, if you want to do that, then nasa bahay lang naman kayo. Nasa inyo. Mamaya, habang naghahanda tayong papasok sa season of celebration, worship God. Believe in His capacity to surprise us and cleanse our hearts for His glory. Rejoice in God's blessings, and then invite others na samahan ka habang sineselebrate mo yung kabutihan, biyaya, at pabor ng Diyos para sa iyo. 5 minutes. After nung last song natin, mamaya, mabilis na song, bago kayo mag-dismiss, if you want, upo muna kayo, 5 minutes, be silent before God. Bago tayo umuwi. For now, mga kapatid, let's continue worshiping the Lord. Sa ating pagtugon, sa mensahe ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng isang awitin. Tayo pong lahat ay tumayo. Beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen and heard.
Let us pray. Lord, muli yung ibalik po ninyo kami sa landas, estado na muli kami namamangha sa inyo, Panginoon. Kasi marami pong mga umaagaw sa aming atensyon sa mundong ito. Hindi na namin nakikita yung inyong ganda. Hindi na namin naiisip na kayo ay kamangha-mangha. Minsan nakakatakot, Panginoon, dahil sa kaningningan. Ibalik niyo po kami sa kaisipan na aming mga puso ay laging hinahanap ang inyong mahiwaga at hindi may paliwanag na pagkilos. Sa buhay ng bawat isa ngayon, Panginoon, gumawa kayo, nawa, umilos kayo, at muling ipalasap sa amin na ang aming Diyos ay buhay, aming Diyos ay active, ang aming Diyos ay nandito at makagagawa ng mga bagay na minsan hindi namin kayang isipin. As we celebrate Christmas, Lord, padala kayo ng mga surprises sa bawat tahanan, sa bawat puso. And even Lord, sa aming mga kababayan, Lord, na maraming naghihirap, Panginoon. Muli mong iparanas ang iyong biyaya, pagkakaloob. Aming binubuksan aming mga puso sa aming pag-uwi. Mamaya, Lord, sa aming pananahimik, sa aming mga upuan. Speak to us. Assure us of your presence. Ibulong niyo sa aming mga puso, Panginoon, ang inyong kalooban at nais pangyari sa aming mga buhay. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, we pray. Amen. And amen. Kumanta po tayo ng isa pa para sa ating Panginoon. Your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you when you were always there. In troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One away, Jesus, you're the only one that I can live for. One away, Jesus, you're the only one that I can live for. You're always there, every how and everywhere. Your grace I found so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever means no end. One away, Jesus, you're the only one that I can live for. One away, Jesus, you're the only one that I can live for. One away, Jesus, you're the only one that I can live for. One away, Jesus, you're the only one that I can live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by
only one that I